Boruto vs Hidari, Limitless Uzuhiko Rasengan, misteryosong Thorn Soul Bulb na magliligtas nga sa buhay ni Sasuke, at ang pagbabanta ni Jura sa buhay ni Boruto. Tara na nga sa ating Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12 full review. Ito nga yung mas detalyado at kompletong version ng video natin nung nakaraan. Pakilike nga muna ng video natin dyan saglit, then atin na ngang simulan. Chapter cover nga dito si Sumire. Sa unang panel nga ay makikita natin yung standoff dito sa pagitan ni Boruto at Hidari. Nagulat nga dito si Sarada dahil bigla na lang siyang nailigtas ni Boruto mula sa muntik ng pag-absorb o devour sa kanya ni Hidari sa nakaraang chapter. Then dito na nga inilapag muna ni Boruto si Himawari sa tabi. At inutos nga niya dito kay Konohamaru na protektahan nga dito si Hima. Medyo nagtataka nga dito si Konohamaru sa mga salita dito ni Boruto dahil di nga siguro siya makapaniwala na niligtas sila ng traidor na kilala nga bilang killer ng 7th Hokage. Then dito na nga nagsimula ang laban. Umatake nga dito si Hidari, sinangga nga ito ni Boruto. Then ginamit nga dito ni Boruto ang wind style breakthrough para paliparin palayo si Hidari. Then makikita nga natin dito si Kawaki na naramdaman na nga ulit ang presence ni Boruto. At kahit nga itong si Jura na nakikita nga nila dito ay mukhang tinatrack na nga ang chakra ni Hidari para makasunod nga siya sa labanan. Kahit nga si Kawaki ay nagtataka sa kung anong pinaplano nitong si Jura dahil sobrang kalmado nga at nonchalant ng expression niya dito. Then on the other side nga nagtataka nga si Konohamaru dahil bigla-bigla na lang daw nagpakita si Boruto sa Konoha matapos ang 3 taon na parang walang nangyari. Matapos niyang paslangin ang Lord 7. Makikita nga natin yung sama ng loob dito ni Konohamaru. Pero dito nga ay sinabi ni Sarada na kung wala nga daw si Boruto ngayon ay patay na sila. Kaya nga dito ay nakipagtulungan na lang si Konohamaru. Makikita nga natin dito yung leadership ni Boruto. Inutusan nga niya dito si Nishi, yung sensory ninja dito na mag-focus nga daw sa pag-track sa movements ng claw marks para kay Boruto. Aangal pa sana siya dito pero naalala nga niya na isa lang siyang NPC at si Boruto nga ang main character. Para malinawan niya ang lahat kahit papano sa mga nangyayari, in-explain nga dito ni Boruto ang existence ni Hidari. Siya nga daw ay nagawa mula sa chakra ni Sasuke bilang source nito. Pero keep in mind na hindi nga daw ito si Sasuke. Kaya hindi daw nila kailangan mag-hold back. At dapat daw nilang ibigay ang 100% para mapatumba itong si Hidari. At para rin mailigtas ang tunay na Sasuke Uchiha. Duda nga dito si Konohamaru dahil bakit nga daw ba sobrang daming alam ni Boruto. Pero sinabi nga niya dito na wag nang maraming tanong, Konohamaru sensei. Mag-focus ka na lang sa laban kung ayaw mong mamatay. Then dito na nga nagsimulang gumalaw ang mga claw marks at nagsamon nga si Hidari ng sobrang daming claw grimes. Pinaghihiwa nga dito ni Boruto yung mga claw grimes isa-isa. Pero mukhang distractions nga lang pala ito dito kay Boruto upang magawa ngang makalapit nitong si Hidari dito kay Sarada. Lumabas nga siya sa claw mark sa dibdib ng isang claw grime para ma-surprise attack nga dito si Sarada. Pero bago nga ito maituloy dito ni Hidari yung goal niya na ma-devour nga ang katawan ni Sarada, dito nga ay ginamit ni Boruto ang Minato Special. Star Shuriken sa likod, sabay gamit ng Flying Raijin dito, then Rasengan nga. Same shit sa kung paano pinatumba noon ni Minato yung masked man na si Obito. Pero dito nga bago pa man tuluyang maitumba ni Boruto si Hidari sa lupa, ay nakapag-teleport nga ito gamit ang claw marks dito pabalik sa Ten Tails Dimension. Alam nga ni Sarada na makakapag-heal dito si Hidari dahil sa nakita nilang regeneration ability nito sa nakaraang chapter. Dito nga natin nakita yung process ng regeneration ni Hidari. Parang may puno nga dito or parang Ten Tails nga dito na nakakapag-replenish nga ng nawawalang parts ng katawan ni Hidari. Then biglang nag-emerge ulit dito si Hidari at tumunog na nga dito yung Rinnegan sound effects. Then biglang nagkaroon dito ng sobrang daming claw marks sa paligid ni Hidari at Boruto. Ibig sabihin ay isa nga ito sa mga Rinnegan ability ni Hidari, ang magsamon ng claw marks. Then sinabi nga dito ni Sarada na kailangan nga daw tumakas ni Boruto gamit yung abilidad niyang lumipad at hihilain nga daw niya si Hidari mula sa lupa. Mukhang ang ibig sabihin nga dito ni Sarada ay mas okay nga na labanan ni Boruto si Hidari sa gitna ng ere para hindi siya makapag-teleport kung saan saan. Pero may mas maganda ngang plano dito si Boruto. Hindi nga daw siya pwedeng lumipad kung ito yung goal niya. I'm gonna use the Uzuhiko at maximum output and kill him with one blow. Nagulat nga dito si Sarada dahil first time nga niyang makikita ang Uzuhiko. At malakas nga ito guys kumpara sa nakita nating ginamit ni Boruto noon against kay Code. Ang Uzuhiko nga daw guys ay ang energy ng centrifugal force na kaakibat nga ng pag-rotate ng planetang Earth sa sarili nitong orbit at revolution nito around the sun. Ito nga daw ang chakra ng planeta. At itong Uzuhiko Rasengan nga daw yung jutsu na kayang makapag-utilize ng chakra ng planetang Earth.
Di nga makapaniwala dito si Sarada na may jutsu pala na kayang pabagsakin si Hidari with only one blow. Dahil sobrang lakas nga nitong si Hidari, gaano nga ba kalakas tong Uzuhiko na sinasabi ni Boruto? Dito nga sinabi ni Boruto na kapag hindi nga daw niya pinigilan yung sarili niya or nag-hold back, ay ang lakas na kaya nga daw i-produce ng Uzuhiko ay limitless o walang katapusan. Ibig sabihin ay kahit siguro mga Bijudama ay kayang talunin ng Uzuhiko ni Boruto kung gugustuhin niya. Para ma-perform nga daw itong ni Boruto, ay kailangan nga daw niyang kolektahin ng chakra ng planeta gamit yung dalawang paa niya bilang connection sa planetang Earth. Kaya for the time being nga daw hindi siya pwedeng lumipad. Kailangan nga niya ng tulong para mangyari ito. Naintindihan nga ito ni Sarada na kailangan nga niyang mag-buy time para kay Boruto. At ganito nga rin dito si Konohamaru. Tumulong nga siya dito sa pamamagitan ng pagprotekta kay Boruto gamit nga ang Rasen Shohiki. Nakikita nga natin guys na medyo umuokay na yung karakter ni Konohamaru. Hindi na siya yung dating akala mong pabigat na lang sa kwento at sa labanan. Parang Tenten guys sa Naruto at Naruto Shippuden, ganun yung feeling dati. Pero ngayon nga medyo nag-iiba na dahil nga nagluluto na si Kishimoto Sensei. Let him cook now. Let him cook! Then matapos nga ito isumulpot nga dito sa isang clawmark si Hidari at nahuli nga niya dito si Sarada. Pero si Sarada nga ay hindi push over. Ginamit nga dito ni Sarada ang Chidori Nagashi, isa rin sa mga Chidori variations ni Sasuke. Ayos! Medyo na-stun nga si Hidari sa Chidori Nagashi ni Sarada, kaya nagawa nga siyang mahugot dito ni Sarada at ihagis sa ere upang hindi na siya makapag-teleport. Hindi pa nga dito perfect yung Uzuhiko ni Boruto, pero ito nga yung perfect timing para i-release ito, kaya no choice nga dito si Boruto, now or never. Dito na nga ibinaon ni Boruto yung Uzuhiko sa katawan ni Hidari. Grabe nga yung naging resulta nito. Sobrang lakas nga nito guys at hindi nga ito simpleng Rasengan lamang. Nakita nga dito ni Sarada at Sumire yung nangyari. Nagulat nga sila dahil nagawa nga nitong durugin yung katawan ni Hidari into pieces. To the point na isang braso at ulo na lang hinatira sa katawan ni Hidari. Ito nga guys ay dahil hindi pa perfect yung Uzuhiko na inirelease ni Boruto. Pero kung nabigyan pa siguro ng kaunting time si Boruto, ay siguradong wala ngang matitira sa katawan ni Hidari. Bago nga makapag-teleport dito si Hidari gamit yung isinamon niyang claw marks, mukhang shinrink nga ito ni Kawaki gamit ang Sukuna Hikona Dojutsu. Bagong dating lang si Kawaki dito guys at dito nga niya na pin down si Hidari at nagsalita ng kaunting mga cool words na akala mo siya talaga yung tumalo kay Hidari in the first place. Then pinasabog dito yung katawan ni Hidari. At this point nga wala nang natira sa katawan ni Hidari. Pero yung pieces nga ng katawan ni Hidari dito na ultimo akala mo alikabok na lamang ay nagsimula ngang magkumpol-kumpol at bumuo ng isang strange object. Nagtaka nga ang lahat kung ano ito pero agad nga itong kinuha ni Boruto. At mukhang hindi nga nasurpresa dito si Boruto base sa kanyang facial expression. Is this it? Tanong niya. Kinumpirma nga ni Kashin Koji na this is it nga daw. Ibig sabihin ay hindi nga ito yung first time na na-encounter nila itong bagay na ito. Ito nga raw yung nakita noon ni Kashin Koji. At ito nga yung tinatawag na Soul Thorn Bulb. Soul o kaluluwa. Thorn as in tinik, bulb as in bombilya. At dito nga nagtanong si Kawaki na kailangan nga daw i-explain ni Boruto kung ano ito. Sumagot nga si Boruto at sinabing isa nga raw itong bagay na makakatulong nga para mailigtas o maibalik ang consciousness ng kanyang master na si Sasuke. Let go of me, Kawaki, o poputulin ko yung kamay mo. At nagtataka nga dito si Kawaki kung sino yung informant na nagbibigay ng impormasyon kay Boruto. Then biglang ang may laser beam na bumutas dito sa dibdib ni Boruto. Dito nga ay nagpakita si Jura, finally. Mukhang nailigtas nga dito si Boruto guys ng kanyang plot armor bilang main character. Dahil hindi nga daw tinamaan dito ni Jura yung vital organs ni Boruto. Then dito nga nagmadali si Sarada dahil naisip nga niya na sinabi nga ni Boruto na ito nga raw yung magliligtas sa buhay ng kanyang father na si Sasuke. Pero bago nga niya ito mapulot o madakma, biglang ang umatake ulit dito si Jura gamit yung apparently, based on what it looked like, ay compressed version ng Bijudama o Tail Beast Bomb. Parang bullet version kumbaga. At mukhang naapektuhan nga dito si Sarada, kaya hindi nga niya nakuha itong Soul Thorn Bulb. Then bigla nga itong lumipad papunta kay Jura. At matapos nga niya itong mapasakamay, dito na nga niya binanggit yung threat niya towards kay Boruto. Nagdesisyon na nga daw siya na sapat na nga daw yung katawan ni Kawaki bilang pataba sa Ten Tails, na magbibigay nga ng bunga para sa masustansyang chakra fruit. At ito namang si Boruto nga daw ay mukhang hindi na kailangan pa, dahil masyado na nga raw siyang maraming nalalaman. Lalo na't alam na nga daw pala ni Boruto ngayon yung tungkol dito sa Thorn Soul Bulb. Ibig sabihin may connection nga itong mga bulb na ito sa kung paano nila matatalo itong mga Shinju. Masyado na nga daw dangerous o delikado itong si Boruto, more than he could anticipate. At dito na nga niya sinabi yung katagang, Otsutsuki Boruto, I've decided that you need to die. Kailangan mo nang mamatay. Ibig sabihin nga nito guys na may chance pa nga na sa mga susunod na chapter ay hindi pa umalis itong si Jura. Kundi bababa nga siya dito para labanan si Boruto at yung iba pa with the goal na mapaslang si Boruto.
At dyan na nga nagtatapos ang Chapter 12 ng Boruto 2 Blue Vortex. Kung nagustuhan mo, pakipindot ng like and subscribe for more Boruto updates. Also comment down kung ano yung thoughts niya sa chapter natin. Kita kits, peace out.